So hello mga idol, welcome dito sa ating channel sa Post on B2. So for today's video ay reaction na natin itong isang video ni Colonel Busita, no? So kung saan ay may isang rider na nagreklamo tungkol sa isang LTO officer na siya ay hinuli at hiningan ng 10,000. So, subscribe ako dito sa ating channel mga idol para ma-update tayo sa mga bagong video na ating ilalabas. So, ngayon mag-reaction video tayo dito sa video na magagaling kay Colonel Busita, no? So, ngayon ay tingnan natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanyang pagbisita. Kasi nakita nga natin na dito pinuntahan niya mismo yung yung opisyalis ng LTO dito sa Luzon, sa saan ba ito, sa banda. Panoorin na lang natin mga idol para ma-check natin. So let's go. Ano ito, bodyguard mo? Siya pa yung may-ari ng motor ka. Meron ka. Okay. Dala mo yung ORCR. So mga idol, ang dala nito palang rider ay Xerox copy. So mas maganda siguro kung original, Pero tingnan natin kung sino ang may mali dito, yung LTO officer ba o itong rider. So si Colonel Busita na ang bahala mag-imbestiga. Talagang kailangan kitang makausap. May maganda akong kwento sa'yo. Kaya pala masaya ka. Ito po yung sa resibo lang po sa nakuha ko lang. Dito sa may cashier ko. Kinuha ko na lang yung sa release. Mag-usap tayo. Kailan po? Hintayin mo lang ito. Pagkatapos. May kakausapin lang lang kami. po ako. Oo, sige. Anong ginagawa mo dito? Ginagbayad po ako ng huli. Anong huli? Ano po yun nagkamali lang po pagpasok sa toll gate. Tapos pinusuntan ko. Biniyahan ko na po. O sige, ligtan ka naman eh. Ay, saga ko na lang dyan sa loob na tama makausap kita. So mga idol, mabait na police. General natin dati, si Colonel Busita. Ngayon ay congressman na ito. Bakit sila ko para makita na kami dito? O sinagot ng Diyos ang dasal mo. Ano po? Nandito ako ngayon. Sila po. Nag-picture ako sa GC na nagpapita tayong dalawa. Nandito na nandito. Pero alam mo, may bayad ang picture sa akin. Wala pa akong pera po. Wala po. Utang. Tumayo ka eh. Tumayo ka. Ay, sorry. Ako na lang. Ayan, baba ako na lang. Yan ka lang. Nandito na lang ako. Baba ako na lang. Kahit yung aking kamera. Alisin mo lang yung... Panabiro talaga to si Colonel, no? So may balita ako, itatakbo ito ng senador. Kung siya man ay tatakbo, pwede natin siya supportan kasi magaling man ito tao. Sige. Feeling artista, ano? Siguro pang-sampu ako mula kay Coco Martin, ano? Brother, thank you. May utang kayo ha, tig-isa ha. Sige. Punta lang kami kay Director Almora. Okay. Ayun, kay director pala. Punta siya kay director. Dito ka rin. Gamit ang tata. Gamit ang tata. Dito din. Okay. Subscribe niyo yung channel ni Colonel na nasa 954,000 subscriber na ito. Thank you. Brothers. Bakit mo? Hi, brother. Hindi kami oras. Siyam lang ako. Hintayin niyo ako dyan.
Ano? Ano mo sa matag ng kasamuray? No? Pwedeng ipagyabang malinis, Hindi pag niya ba malinis. maganda. Maganda ang lugar. Teka. Titingnan natin kung may tubig. So nag-inspection na rin siya. Ano ba yung tubig o lakas ng ihi mo? Hindi ko kaya din. Oh, ayos ah. Ganyan umihi ang binata. Oo. Pag age na 40, 50, medyo yung pressure. Kumbaga sa truck, sa makina, loss compression. Tingnan natin kung may tubig. Tingnan. Uy, may tubig. Oy, may sabon. Ganda lang siya mo na. So, pwedeng kumain ng kahit may dala kang, Ang daladlaw kasi mo. kahit may dala kang cheeseburger eh. Pwede ano? Gabi. Tagal ng LTO pero yung lang na paganda ito. Ang galing ni Alcid Vigor Mendoza. Uy, may dryer pa. Alcid. Sana gayahin ng PNP. Ang PNP, ang sasama ng CR. May appointment daw kay Director. Executive Committee. Meeting. So, so. Kapatid, ikaw yung enforcer. Ha? Ilang taon ka? So ito mga idol, no? Ito yung enforcer na humuli doon sa rider. Na sa LTO? 8 years. 8 years na sa serbisyo. Nag-seminar ka ba? Yes. Sino nag-seminar sa'yo? Sino nagturo? Si Robert. Naalala mo siya? Ito yung idol. Kaya sa Makati po. Ate. Ano mo lang yun? So yung mga idol sa Makati pala ito nahuli. So nagharap na sila sa LTO. So hiningan siya ng 10,000 nitong LTO officer na ito. At tinanong ni Colonel kung ilang taon na siya sa serbisyo. Kasi mayroong mali sa kanyang paninikit. Siya ang nag-ticket sa'yo. Anong sinabi sa'yo? Sabi sir, kung dito pa daw extra yung motor sa pasul ko daw siyang magawain. Huwag ko daw siyang magawain sir kasi nagpapaliwanag ako sa inyo. Magpapaliwanag ka? Oo sir, ayaw ko pa yung cancer eh. Tapos huwag ko daw siyang magawain ng turuan. Ang titignan niya, yung ano sir yung model, binilugan niya. Binilugan niya, no? Talagang may ebidensya ka, ha? At saka hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin, eh. Oo sir. Kasi didibak nito, eh. Tapos yung pinapaliwanag Didib. ko tapos tawag. Yung mamaya, pagdating ni Director. Para si Director at saka yung adjudication ang mamamagitan, no? Taga saan ka, kapatid? Ilocos. Okay. Tinatawag ka ni Director Almora? Yes, sir. Ang lisensya mo, good for 5 years na, no? Opo sir. May programa ng LTO. Pag sa loob ng... Tama mga idol, meron programa ito. Pwedeng 10 years, ano mga idol? Pwede kang mag-renew ng iyong lisensya after 10 years tsaka 5 years, no? 5 taon, hindi ka nagkaroon ng violation. Na wala kang violation. Kapag nag-renew ka, ang ibibigay sa iyong lisensya, good for 10 years. Yun. Kaya pag hindi natin inayos yan, may problema ka. Thank you. So yung akin, ganyan din mga idol. Wala akong violation nun. 10 years, ano?
Hindi, ano pa, 5 years pa lang, ano ko ngayon. So, next na pagkuha, 10 years na. Pangalawa, may demerits yan. Hmm. Hindi naman natin na-perfecto ang buhay. No? Hindi naman natin kayang ma-perfect. Kahit gusto mong umiwas sa violation. Eh, halimbawa, nagkaroon ka ng violation na hindi mo naman sinasadya. Magpapatong-patong ang demerits mo. Diba? Gaano katagal yung 5 taon? Matagal yun. Pag hindi iniiwasan, nagkaroon ka pa ng violation, magkakademerit ka, marirevoke ang lisensya mo. Oh. Oh. Ay malaki ang equivalent demerits yan kasi unregistered vehicle. Yep. May kaakibat pa yan na reckless driving. Kaya dapat ma-clear. Ba't mo naisipang magsumbong? Pag wala ka sir kasi alam kung wala naman pong galing sa akin. Okay. So, Kasi wala pang isang kami mo sir, alam kong kompleto ko. nag-isip siyang magsumbong at sinumbungan na nga niya si Colonel Busita. Kasi alam niya sarili niya wala siyang kasalanan. So, panoorin natin. Pero may resibo ka, ibig sabihin bayad ka na. Opo sir. Magkano ito? 10 po. 10,000 pesos. Oops! So, tinikitan siya tapos binigyan ng resibo, 10,000 ang resibo. Ang laki ng violation mo, idol. Grabe 10,000. Ano yun? Expired ang motor? Ano ka ba, negosyante o maliit na manggagawa? Maliit lang po sir. Nagagatid Ano po buhay mo? Nagagatid po ako ng ano sir. Marinitan na ipipil ng mga. Magkano kinikita mo sa isang araw? Rider. Token po yung ano, yung weekly. 2.5? Po, libre po lahat. Libre na po lahat. 2.5 sa isang linggo. 5 araw yun. 7 days. 7 days. Oo. Ay di mas mababa sa 500. Kasi yung 5 araw, times 100. 500, 2,005. Ay sabi mo 7 days. Pero hapon naman po ako nag-i-start sir. Hanggang oras na ito. So kung 2,500, isang buwan mong hanap buhay yan. Opo sir. No, binata ka ba? Opo sir. Ay okay na rin. Binata naman pala, walang magugutom ng pamilya. Pero tumutulong po ako sa sa mga magulang ko. Tumutulong ka sa parents mo. Opo sir. Ilan ang kapatid mo? Malilimot. Din po kami lahat sir. Yung tatlo po nag-aaral sir. Taga saan ka ba? Cagayan Valley sir. Cagayan Valley. Ilan taon yung kapatid mong bunso? Ano sir, mga 12 years. 11 to 12 years. Ako po yung pangalawa. Binata siya, yung 10,000, isang buwan niyang tatabawin. Parang kahit mali, parang okay na rin dahil binata. Ang problema, 5 kapatid niya at parents niya sinusuportahan niya. Ilang taon ka na? 26 po sir. Wala kang plano mag-asawa? May jawa naman po. May jowa ka, maganda ba? Mag-iingat ka, maganda pala ang jowa mo eh. Ikaw, may jowa ka? Pag maganda ang jowa, mag-iingat. Pero kung pangit, okay lang. Yeah? Ayaan lang pagpangit. Ilan taon na kayo ng jowa mo? Magka 2 years pa lang po sir. 2 years, hindi pa siya nauntog. Ano nga ng buhay niya? Kaya sir, wala pa po sir. Pero, Ay, hindi talaga dapat siya mauntog, di ba? Nandiyan ba yung team leader mo? Wala. Tingnan mo nga kung nandiyan yung team leader mo. Pag nandiyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Director, good afternoon. Nakabala kita ha. Si Ma'am Beverly. Wala. Ay, wala? Nakalib. Forward natin mga idol. Director, kung siya ay nag-seminar. Samahan siya para kumbaga sa boxing. Magtulong na sila. Tinanong ko yung enforcer po natin. Ilang taon na raw siya? 8 years na sa law enforcement.
Tinanong ko director kung siya ay nag-seminar daw. Sino ang nagturo? Si Ma'am Beverly. Ay kaya ni-request ko sana, kaya lang nakalil. Para hindi masayang ang oras natin, with respect sa iyo, Director, ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman. Si Ryder nahuli ng enforcer natin, Mr. Villegas. At according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. Brother, may bilog dito yung year model eh. Ikaw nga nagbilog. Oh. At ang sabi sa kanya, expired na yung iyong rehistro. Kasi 2022. Ang Certificate of Registration, March 8, 2023. Ang official receipt niya, March 8, 2023. Okay. And then, may plaka na siya. Ending 2. Okay. Director, papansinin po ninyo, ang MBUC na binayaran 900 pesos. Samantalang bawat isang taon, 240. 240 times 3, that is 720. Nag-plus ang LTO ng 180 pesos. Kasi, from March 2023, ang ginawa niya, pinabayaran na sa kanya hanggang February. No. So, ibig sabihin, Director, 3 years siyang rehistrado, tapos, magaling yung nagrehistro, in-adjust niya yung March 2023, 24, 25, 26. March. In-adjust ng LTO na dapat kung 2023, 24, 25, 26 March dapat siya mag-rehistro. In-adjust na nung tao ng LTO sa halip na March 2026, in-adjust March 2027. Kaya nagpatong siya ng 180 pesos. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Itong ebidensya, Director, sinikitan siya ni Mr. Villegas, unregistered. Unregistered? Yan. Oh. Unregistered MB. Perma mo ba ito, kapatid? Kahit, Director, ang date ng siya ay nahuli is June 13, 2024. Kapatid, alika. Rehistrado siya ng March 2023. Ang official receipt niya, March 2023. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorsiklo, 3 years. Yung ibang detalye, kahit hindi natin pag-usapan, malinaw na siya ay rehistrado hanggang 2023, 24, 25, 26. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024. Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator. Ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000, assuming, for investigation pa ito, kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming, after the investigation, na nakita, mali ang apprehension,
ay ang rider nagbayad na ng 10,000. What will be your recommendation, Director? Siyempre, mas marunong ako sa kanya. No? Una, So, tinatanong mga idol kung bakit daw binayaran ng rider. Una, titingnan kasi natin na wala man talagang alam masyadong rider. No? Kahit na nagkaroon tayo ng isang tulad ko na lisensya, kasi talagang ano man natin yan, binibigay talaga yan sa atin kasi karapatan natin yun. Meron pa rin yung sinasabi na sinabi kasi nitong director na bakit niya tinanggap or yung nasa enforcer kasi yan. Kung ikaw ay tatanggi, baka patungan ka pa ng ibang kaso, no? Maliban sa pagkahuli sa'yo. hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in-advise nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents. Uy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola, Director, sa motorista. Ang tanong dito, Director, base sa ebidensya, base sa rehistro, mali ang huli ng enforcer ng LTO. Now, in this case, our rider was apprehended by the law enforcer. Additional contest. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi, Director, pag ganon ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, na ipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong. Dapat ang motorista marunong. No. Ang usapin na lang dito, Director, simplihan natin sa ngalan ng public service. Tama o mali ang huli? Ganito, the law enforcer, just like you in the state of the performance. So, yun mga idol, dapat talaga sa mga enforcer, matuto silang ma-practice nila na maayos yung batas kasi tulad nito, ang nasasabon dito, siya rin naman, na siya ang nanikit, no? Tapos, yung mga director naman, kikita natin na sila naman ay mag-a-advise. So, panoorin natin. Pero hindi yan, absolute. Yeah, that's correct. Hindi yan absolute. Presumption lang. Regularity in the probability is a presumption. Presumption. Who will be back that presumption up? Yes, that's why, kaya nandito kami. Maging patas tayo in the name of service, Director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya. Dumulog sa opisina. And we evaluated the documents. And we found out na mali nga ang panguhuli. So, wag na natin pahabain, Director. Simplihan na lang natin. Sa ngalan ng public service, mali ang huli. Ngayon, sir, by less than 10,000, there is no offense after the case was settled, paid, and paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama pa yung offender. Exactly. That is now your point of Apprehension. Now into the question whether or not the apprehension is correct. But insofar as the apprehension is concerned, since the apprehended driver did not contest the apprehension, instead he admitted of his charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, yung Para ini-insist ng director nito, no? He admitted, tinanggap niya. Pag nasa isang ka na kasi, sitwasyon na ganito, natural, tatanggapin mo yan.
Kasi unang-una pag ano ka, nagtanggi ka, gagawin sa iyo, bibigyan ka pa ng ibang violation, lalo na yung LTO na yan, no? Na sumasagot ka pa, o di, another violation. Yung na ina-admit niya. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even district officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas. What can we expect from the motorists? Now, kalimutan na natin yung issue na yun. Ngayon, kaya ni-request ko kay Director, iharap yung competent personnel. Kasi, hindi ko i-advise sa kanya na mag-fight ka ng contest, attend ka ng hearing, balik ka, dahil sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attend siya hearing, absent siya for the resolution, after you find out na mali ang apprehension, cancel ang huli. Ay di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Ngayon pa lang, sa ngalan ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung na-register siya ng 2,000, kasi siyempre, Xerox na ito, Director. O verify nyo kung totoo, registrado. Assuming, we found out, mali ang apprehension. Anong magiging recommendation nyo for the 10,000 pesos of the... So, ayun, yung, paano na yung 10,000? Mababawi pa ba yun? So, mga idol, no, supportan natin to si Colonel Busita. Kung tatakbo man siyang sa Senado, ay siguradong lulusot ito. Kasi nasa kanya yung tiwala ng tao. No? Titingnan natin yung kanyang channel, napakaganda ng kanyang advokasya, makatao, kabayan, talagang may malasakit sa kapwa. Motorist. Ako, Sa ngalan ng public service, my part. Kung ako tatanungin ko nito. Since you're making a picture, no, huwag ganun. Director, with all due respect, huwag natin sabing since he admitted. Diba? Kasi, Parang sinasabi, inadmit nung tinatatanggol pa niya yung enforcer niya, kahit mali na. No? Ano ang alam nitong rider na ito? Kundi sumunod lang sa batas. Sino ba nagpapatupad ng batas? Siyempre yung mga nakakataas. At yung mga nakakataas naman na yan, ay sila rin naman ang sumisira. ang punto dito, public service, huwag na natin pag-usapan kung admitted, whatever. Ang pag-usapan natin, mali ang apprehension. Congressman, pag sa Congress ko, content ako. Hindi dulo ko sa committee mo, content ako. Oh. Ay, wala tayo sa Kongreso. Director, ang pag-usapan natin, public service. I know. Naintindihan po ba ninyo? Huwag na natin pag-usapan yung ibang anggulo. Ang usapin lang, mali ang huli. Paano ngayon yung 10,000 ni rider na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Ano yan talaga? How many pieces I don't dismiss the... Excuse me, Director. Ang sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabihin mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ganito na lang, para hindi masayang ang oras natin pare-pareho. On behalf of the motorcycle owner, kung ako lang ang magsasalita, 100% mali na ang apprehension. Pero wala ako sa position dahil Xerox ang hawak ko. Ang gusto lang namin i-demand ngayon, i-check ninyo, makita natin, mali talaga ang apprehension. So, yung comment kayo dyan mga idol sa baba. Kung anong inyong masasabi. Kasi Xerox pa rin din lang naman ang nito, kopya ng kanyang motorcycle. But in fact, titingnan na ito ni Colonel. No? Congressman, kung kailan kong after yung pinili, yung pamilya, o mga gumunasyon doon, makapakalit. Baka bawian ko pa. Hindi, baka bawian ko siya doon eh.
listening ko. Sorry, sa totoo lang, wala rin naman ako naintindihan dun sa sinasabi ng director. Kasi ang naintindihan ko dito, yung pinaglalaban ni Colonel Busita, at tama naman talaga na kinampihan niya ito rider. No? I'm also formulating a course of action. Doon sa, kasi, okay, yung sabi mo, you are expecting us to do an investigation. Yes. Do that. And we will also consider, find out, kasi nga, as far as dito, sa Adjudication. hindi namin ma-request yung pagbayad niya. But, there might be some accounting way. Pero it will take time. Oh, yes, I agree. It will take time. Maybe 1 year, 2 years. Yes, to Para mag-claim yung 10,000. So, para mabilis yan maklaim, ganyan na nga lang gagawin ni Colonel. Abunuhan niya muna yung 10,000. Tapos yung endorse na lang dun kay Colonel yung pera para mas mabilis. Dahil mahihiya naman siguro ang LTO na patagalin ito dahil una-una alam nila na si congressman ang kakampi ng rider. Ano ang verification result? O yan na yung verification. 3 years. O 3 years. Tama. Tama. Oh. So 3 years siya. 3 years siyang 2026. brother enforcer, 3 years siya. Definitely, as per verification of the concerned staff, na ito ay rehistrado na 3 years, mali ang apprehension. Alam natin, pag naipasok sa kaba ng bayan, hindi katulad yan sa restaurant. Pag napasok ng bayad mo, wait mo na, tama po ba? Yes, sir. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice. Babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Imbestigahan nyo, and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi, kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali eh. Cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigyan mo yung 10,000 yan. Yeah. So, yan mga idol, binigay na talaga ni Colonel. Idol natin to. Bagong idol natin yan. Si Colonel Busita sa kanyang advokasya at pinaglalaban sa buhay na public service. And by the way, directors, number 1, please address immediately cancellation of apprehension kasi may equivalent demerits ito. So, ibig sabihin, gagawin din naman agad yan kasi nga syempre, tawag dyan mga idol, si Colonel Busita na ang nag-follow up dito sa rider. And hindi siya makakwalify for 10 years validity ng lisensya. Yan na natin to. Then, yung demerits siya yung isang importante na. So, ayan mga idol, no? Hindi ko natatapusin itong video na ito. At panoorin nyo na lang yung last video sa video ni Colonel Busita. Nandyan, courtesy. Sa taas, ang kanyang channel. Subscribe nyo naman ako sa baba nito, mga idol. Ang life goes on dito para maka-update tayo sa mga reaction, commentary sections na ating ginagawa dito sa ating YouTube channel. So, sa ngayon, nakita natin na makatwiran, makatao, makamasa. Iboto natin ito siguro sa susunod na eleksyon, yung 2026, si Colonel Busita. Pakyatin natin ito sa Senado. No? So, yan mga idol, salamat sa inyong panunod. Sana may natutunan tayo sa ating video ngayon na komentaryo na hindi lahat ng mga enforcer minsan kailangan nating magmasid, magmatsyag, at alamin ang tunay na batas bago tayo sumaba sa ganitong larangan, lalo na sa aktual na larangan ng ating buhay. So, tuloy ang buhay. Life must goes on dito sa ating channel. Goodbye sa inyo lahat. Magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Bye.